Payaman o payabang? Ayun, oh. Kwentuhan muna kita. Oh, bago yan. Ako pala si Eduardo Bigayan, dating empleyado at content creator na din ngayon. Kaya tapusin mo itong video hanggang dulo. Dahil alam kong mayroon kang mapupulutang aral dito. Tara, simulan na natin. Alam kong nag-aantay ka na. Kwentuhan muna kita base sa aking experience doon sa mga kaibigan ko dati na kapareho ko lang din, kasabayan ko sa high school hanggang dumating yung time na nagkita kami. Ayun, bibihira na makipag-usap dahil nga alam kong nag-iba na yung buhay niya, umasinso na siya, saka ang daming-dami ng niyang mga professional na kaibigan. Tanong ko lang, totoo ba? Once na umasinso ka na, successful ka na tao, ganun po ba rin yung trato mo sa mga kaibigan mo kasabayan mo dati, nakalaro mo, kabiro mo, hanggang magtapos kayo ng kolehiyo, at nang ikaw ay umangat, ayun na, medyo nagbago ka na? Totoo ba yun na ganun ang kasabihan? Once na umasenso na yung tao, nag-iiba na din yung pakikisalamuha o pakikipagkapwa sa kanyang classmate or kababata, no? Siyempre ganun nga, masinso na siya, para bang nakaangat na sa buhay, malimit na makipag-usap at makipag-kaibigan. May kaibigan ba kayo na ganun? Please paki-comment naman kung kapareho din, no? Or sadyang talagang ganun talaga pag umaasinso na yung tao. Siguro malamang dahil sa iba na rin yung lifestyle niya sa buhay, kaya ganun siguro. Linilimitahan niya yung pakipag-ugnayan or pakipagsalamuha sa mga dating kababatan niya. Hindi ko lang alam kung ano ba yung talaga yung totoo. Kung sadyang ganun talaga kapag yumayaman ka na, malimit ka ng makipagkaibigan or makipagbarkada. Kaya bago yan, no? Nga pala, meron pala akong negosyo na gumagawa pala ako ng sabon. Ito. At meron din akong binibinta na bahay, house and lot, at sasakyan. Kaya kontakin nyo lang ako kung sakaling nagustuhan nyo. Pwede kayo mag-direct sa akin, PM nyo lang ako. So yun, maraming salamat. Bye!